Si Thalia ay sinilang noong ika-26 ng Agosto taong 1971 sa Ospital Espanyol sa lungsod ng Mexico. Siyang pinakabata sa 5 magkakapatid na babae na anak ni Ernesto Sodi Pallares at Yolanda Miranda Mangi. Ang kanyang ama ay isang iginagalang na siyentipiko, doktor ng patolohiya, kriminologo at manunulat, habang ang kanyang ina naman ay isang pintor na naglingkod din bilang kanyang unang tagapamahala sa unang bahagi ng kanyang karera. Lumaki si Thalia sa isang tahanan na napaliligiran ng sining at kaalaman, ngunit ang kanyang pagkabata ay nabahira ng isang malalim na trahedya. Noong siya ay 5 taong gulang pa lamang, pumanaw ang kanyang ama dahil sa mga komplikasyon ng sakit na diabetes. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding trauma sa bata pang si Thalia na naging sanhi ng kanyang hindi pagsasalita sa loob ng 1 buong taon. Sa pamamagitan ng pagmamahal ng kanyang ina at mga kapatid na sina Laura Zapata, Federica, Gabriela at Ernestina Sodi, unti-unting nakabangon ng sikat na bituin mula sa madilim na yugtong ito. Ang kanyang pagpasok sa mundo ng sining ay nagsimula noong siya 1 gulang pa lamang. Sa edad na 1 taong gulang, lumabas na siya sa kanyang kauna-unahang patalastas sa telebisyon para sa isang tatak ng katas ng prutas sa Mexico. Noong siya 4 na taong gulang, nagsimula siyang mag-aral ng ballet at piano sa Conservatorio Nacional de Música sa Mexico, kung saan unang nahubog ang kanyang disiplina sa musika at entablado. Ang kanyang formal na karera sa industriya ng musika ay opisyal na nag-umpisa noong taong 1981 nang sumali siya bilang bokalista sa isang pangkat na mga bata na tinawag na Dindin. Kasama ang pangkat na ito, naglakbay si Thalia sa iba't ibang bahagi ng Mexico at nakapagtala ng mga kanta na nagbigay sa kanya ng paunang karanasan sa pagiging isang profesional na mga awit. Ang paglaganap ng katanyagan ni Thalia ay umabot sa baybayin ng Pilipinas noong kalagitnaan ng dekada 90, isang panahon kung saan ang telebisyong Pilipino ay hindi pa pamilyar sa mga banyagang serye mula sa Latinong Amerika. Noong Marso ng taong 1996, ipinilabas ng Estasyong Radio Philippines Network o RPN9 ang seryeng Marimar na isinalin sa wikang Tagalog. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng isang hindi naasahang kultural na revolusyon sa bansa. Ang kwento ng isang mahirap, inosente at tagadalampasigang dalaga na umibig sa isang mayaman at makapangyarihang lalaki na kalaunan ay naghiganti laban sa mga umapi sa kanya ay bumasag sa lahat ng umiiral na talaan ng rating sa telebisyon ng Pilipinas. Ang Marimar ay naging isang pambansang kinahuhumalingan kung saan literal na humihinto ang trapiko at ang mga gawain ng mga tao sa tuwing oras na ng pagpapalabas nito. Ang epekto ni Thalia sa lipunang Pilipino ay naging napakalalim, kaya maraming mga sanggol na isinilang noong panahong iyon ang ipinangalan sa kanyang mga karakter, at maging ang mga alagang aso ay binigyan ng pangalang Pulgoso, ang tapat na aso ni Marimar sa kwento. Noong Agosto ng taong 1996, bumisita si Thalia sa Pilipinas sa imbitasyon ng mga ehekutibo ng RPN9. Ang kanyang pagdating ay nilarawan ng mga nakasaksi na mistulang pagbisita ng isang Santo Papa dahil sa dambuhalang dagsa ng mga tao na nag-abang sa kanya sa paliparan, sa mga lansangan at sa kanyang mga konsyerto. Nagbayad ang pamunuan ng istasyon ng mahigit 1 milyong piso bawat araw para lamang sa kanyang mga gastusin, isang halagang madaling nabawi dahil sa dambuhalang kita mula sa mga patalastas. Sa kanyang pagbisita, nagtanghal siya sa Araneta Coliseum at maging sa mga espesyal na programa sa telebisyon kung saan inawit niya ang mga sikat niyang kanta, kabilang ang bersyon ng kanyang Nandito Ako na orihinal na inawit ni Ogie Alcacid. Ang pag-aaral niya ng ibang salitang Tagalog ay lalong nagpalapit sa kanya sa puso ng madla. Sa kabila ng kanyang maningning na karera at tila perpektong buhay bilang isang pandaigdigang bituin at asawa ng kilalang executive ng musika na si Tommy Motola na kanyang pinakasalan noong ika-2 ng Disyembre 2000, hindi nakaligtas si Thalia sa mga mabibigat na hamon sa kalusugan. Kamakailan lamang, naging usap-usapan sa buong mundo ang kanyang paghahayag patungkol sa isang pambihirang kondisyon na kanyang dinaranas. Noong huling bahagi ng taong 2023, nagsimulang makaramdam si Thalia ng isang kakaibang pagbabago sa kanyang katawan na formal niyang ibinahagi sa publiko noong Enero ng taong 2024 pagkatapos kumpirmahin ng kanyang mga doktor na siya ay may sakit na dysgeusia. Ang dysgeusia ay isang medikal na kondisyon na nagdudulot ng pagkasira o distortion sa sistema ng panlasa ng isang tao. Ang salitang ito ay nagsimula sa terminong medikal na naglalarawan sa maling interpretasyon ng mga chemical na stimulo sa dila. Ang taong may ganitong karamdaman ay patuloy nakakaramdam ng isang hindi kaaya-ayang lasa sa loob ng kanyang bibig, kahit na wala siyang kinakain o iniinom. Sa kaso ni Thalia, inilarawan niya ang kanyang karanasan bilang isang traumatikong sitwasyon dahil nakakaramdam siya ng isang patuloy at walang humpay na lasa ng metal, asin at tanso sa kanyang bibig sa loob ng 24 na oras
bawat araw at 7 araw sa isang linggo. Ang karanasang ito ay nagdulot sa kanya ng matinding kalungkutan at depresyon dahil binago nito ang kanyang normal na pakikipag-ugnayan sa pagkain at sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang mga palatandaan at sintomas ng dysgeusia ay nakatuon sa kung paano pinoproseso ng utak ang panlasa. Ang pangunahing sintomas nito ay ang pagkawala ng kakayahang malasahan ng tunay na tamis, alat o asidong katangian ng mga pagkain. Ang mga pagkain dati mas sarap ay maaaring magbago at maging tila bulok, maasim o may lasang kemikal. Sa maraming pagkakataon, ang mga pasyente ay nagkakaroon ng matinding pag-ayaw sa pagkain na maaaring magbunsod sa mabilis at hindi sinasadyang pagbaba ng timbang at kakulangan ng nutrisyon. Kapansin-pansin sa karanasan ni Talia na ang kanyang pandama sa amoy ay nanatiling perpekto at walang anumang pinsala. Nagagawa niyang maamoy ang lahat ng bagay at sa tuwing siya ay kumakain, nalalasahan niya ang pagkain sa unang ilang sandali, ngunit sa oras na huminto siya sa pagmuya, agad na nagbabalik ang nangingibabaw at nakaririmarim na lasa ng metal sa kanyang buong dila. Upang maibsan ang matinding kakulangan sa ginhawa, nagpahayag ang aktres na madalas siyang umiinom ng tubig na may piga ng kalamansi o lemon. Gumagamit ng mga bagay na may suka at kumakain ng mga pagkain may mataas na konsentrasyon ng asin. Bagaman ang mga ito ay pansamantalang lunas lamang upang takpan ang patuloy na lasa ng tanso. Upang maunawaan kung paano nagkakaroon ng isang tao ng dysgeusia, mahalagang tingnan ang komplikadong struktura ng nerbyo sa katawan ng tao. Ang sistema ng panlasa ay nakasalalay sa mga special na taste buds na matatagpuan sa dila, na pinatatakbo ng iba't ibang cranial nerves. Ang anumang pinsala o abala sa mga daanang ito ng nerbiyos o nerve o sa mismong bahagi ng utak na nagpoproseso ng panlasa ay maaaring magbunga ng ganitong sakit. Marami mga posibleng sanhi ang pag-unlad ng dysgeusia sa isang individual. Kabilang sa mga pinakakaraniwang dahilan ay ang paggamit ng ilang partikular na uri ng gamot tulad ng mga antibiotics o gamot sa alta presyon na kilalang nag-iiwan ng lasang metal sa bibig bilang side effect. Ang mga impeksyon sa sistema ng paghinga, mga problema sa ngipin at gilagid, kakulangan sa mga mahalagang bitamina tulad ng zinc at mga sakit sa metaboliko tulad ng diabetes at sakit sa bato ay maaari ding maging sanhi nito. Ang mga pasyenteng sumasailalim sa chemotherapy o radiotherapy para sa cancer sa bahagi ng ulo at leeg ay madalas ding magreklamo ng malubhang dysgeusia. Sa mga nagdaang taon, ang sakit na ito ay naging mas kilala sa buong mundo dahil sa natuklasan nito bilang isa sa mga pangunahing sintomas at pangmatagalang epekto ng impeksyon mula sa virus na COVID-19. Sa kasalukuyan, si Talia ay patuloy na sumasailalim sa mga medikal na pagsusuri at pangangalaga ng mga dalubhasang doktor upang matukoy ang tiyak na ugat ng kanyang dysgeusia at makahanap ng permanenteng solusyon. Ang pagaling mula sa kondisyong ito ay nakasalalay sa pagtukoy at pagwawasto sa pinagbabatayang sanhi nito. Kung ang sanhi ay isang partikular na gamot o kakulangan sa bitamina, ang paghinto sa gamot o ang pag-inom ng mga suplemento ay maaaring magdulot ng mabilis na paggaling. Sa ilang mga pagkakataon, ang sakit ay kusaring nawawala paglipas ng ilang buwan nang walang malinaw na dahilan. Bagaman hindi pa ganap na naglalaho ang sintomas sa kanyang buhay, patuloy na pinapanatili ni Talia ang isang positibong pananaw at ibinabahagi ang kanyang paglalakbay sa kanyang milyong-milyong tagasunod upang magbigay ng kamalayan ukol sa pambihirang karamdamang ito. Ang pagkawala ni Talia sa mga pelikula at serye sa telebisyon sa loob ng mahabang panahon ay nagdulot ng iba't ibang tanong mula sa kanyang mga tagahanga. Ang kanyang huling pagbida sa isang telenovela ay sa seryeng Rosalinda noong taong 1999. Mula noon, hindi na siya muling tumanggap ng mga pangunahing papel sa telebisyon o pelikula. Pagkatapos ng kanyang kasal kay Tommy Motola at ang pagsilang ng kanyang dalawang anak na sina Sabrina Sakae at Matthew Alejandro, pinili ni Talia na bigyang prioridad ang kanyang buhay pamilya. Bukod dito, hinarap din ni Talia ang isang matagal ng pakikipaglaban sa sakit na Lyme disease, isang nakapanghihinang karamdaman na nakuha niya mula sa kagat ng isang uri ng garapata noong taong 2008. Ang sakit na ito ay nagdulot sa kanya ng matinding pananakit ng katawan, talamak na pagkapagod at mga seryosong hamon sa kalusugan na nag-atas sa kanya na limitahan ang kanyang mga pisikal na aktibidad. Ang mahabang oras ng trabaho sa pag-arte ay hindi na angkop para sa kanyang pisikal na kalagayan, kaya mas pinili niyang ituon ang kanyang sarili at lakas sa mga proyektong maaari niyang kontrolin ng oras sa takbo ng paggawa. Ang kanyang kinaroroonan ngayon ay sa kanyang marangyang tahanan sa New York, Estados Unidos, kung saan siya ay permanenteng naninirahan kasama ang kanyang pamilya mula pa noong kanyang pagkakakasal. Binago niya ang kanyang karera mula sa pagiging isang aktres tungo sa pagiging isang matagumpay na negosyante, manunulat, taga-disenyo ng damit at patuloy na nagre-record ng musika. Nakapagsulat din siya ng ilang mga aklat kabilang ang kanyang sariling talambuhay at mga libro para sa mga bata. Noong taong 2024,
Inilunsad niya ang album na A Mucha Honra kung saan nagbalik siya sa kanyang pinagmulang musikang Mexicano sa pamamagitan ng mga kontemporaryong tunog ng regional na musika. Sinundan pa ito ng album na Todo Suena Mejor and Cumbia noong taong 2026 na nagpapakita ng kanyang walang katapusang kakayahan na magbago at sumubay sa agos na makabagong panahon.